O ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Eh bakit gabinete mo pinagre-resign? Di ba ikaw din naging gabinete? O, nag-resign ka nga. Pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng Secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng tomatoes. At ngayon, nag-i-import na tayo ng lahat, pati isda. Ikaw ang dahilan. Sinibak mo ang sarili, nandyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong naibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ang katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka. Pero kaya hindi ka pinapatawag, meron na kasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng serbisyong na ibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa. So walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan na sa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. So ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Dahil kung si BP Sara bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa, paano? Mag-resign ka. Ibigay mo na kay Inday Sara. Makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete. Para tayo ay umahon dito sa putik na tayo nalubog, ikaw ang mag-resign, bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon. Hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. I-address po muna natin yung mga kasinungalingang narinig ko po kay Harry Roque. No? Sa pagkakaunawa ko po, sinabi niya na si PBBM ang dahilan kung bakit tumaas ang sibuyas, ang bigas, at ang kamatis. No? At parang sinasabi niya na lahat daw po ini-import na natin. Ano? So unang-una, hindi po si PBBM ang pumirma ng batas na Rice Tarification Law. Ang pumirma po niyan ay si Duterte at ang gumawa po ng batas na yan ay si Cynthia Villar. Kung hindi po ako nagkakamali, please double check. No? At nakita naman po natin ang resulta ng Rice Tarification Law. Lalo po tumaas ang presyo ng bigas. Hindi po si PBBM ang gumawa nun. At ngayon po, bumababa na po ang presyo ng bigas. Yung pong sibuyas, tumaas, yes, nakita natin yan, pero napababa rin po sa panahon niya, no? Pero hindi po siya ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas. Yung kamatis, hindi ko po alam kung tumaas ang presyo ng kamatis, pero bumibili naman po kami ng kamatis, hindi ko po naramdaman na tumaas ang presyo ng kamatis, mga kababayan. Kahit kalamansi, hindi ko po naramdaman na tumaas ang presyo ng mga yan. So, sibuyas, kamatis, kalamansi, bawang, hindi ko po ngayon, kung ako tatanungin nyo, namamalengke rin po ako, kayang-kaya naman po ang halaga ng mga yan. Yung bigas, bumababa na. For 4 consecutive months, no? From January, February, March, April, bumaba po ng bumaba ang inflation rate. Pwede nyo naman pong i-check yan. Pwede nyo hanapin sa Google inflation rate of the Philippines from January up to April. Tignan nyo, bumababa po ng bumababa. No? And then dun sa sinasabi niya na lahat po ini-import na natin, pambihira naman. Kung magsalita ka naman, Roque, nung panahon nga dating Pangulong Duterte, pati galunggong na
nandyan sa West Philippine Sea na inaagaw sa atin ng China, in-import na po natin sa kanila. Hindi ba naging issue yan? Na pati yung isda dyan sa West Philippine Sea na hinuhuli ng China, tayo pa yung bumibili. Considering na tayo po ang may exclusive economic zone dyan. No? Pangingisdaan natin yan, karagatan natin yan, hinuhulihan nila ng isda, sila ang kumukuha ng marine resources, tapos tayo yung bumibili. Naging issue yan. No? Binatikos siya ni Senator Risa Ontiveros, binatikos siya ni Attorney Leni Robredo noon, nung naging issue yan. Pero yung narinig natin sa admin ni dating Pangulong Duterte, pinagtatanggol pa. Sa totoo lang. No? So, wag ka naman ganyan, Harry Roque, na parang isinisisi mo ang mga bagay na hindi naman dapat isisi sa Pangulo. No? Katunayan, kung ako tatanungin niyo, mas ramdam ko po ang hirap ng buhay, ang mahal ng bilihin nung time ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. No? So, wag kayong ganyan. Wag kayong namang nagsisinungaling. Pambihira naman eh. Tapos, yan ang ginagawa nila, mga kababayan. Bukang bibig nila na ang problema ay si PBBM at ang solusyon ay si VP Sara. Yan po ang magiging mantra nila at narrative nila hanggang 2028. Na ang problema ay si PBBM, ang solusyon ay si VP Sara para pagdating ng 2028, tumakbo si VP Sara, tumanim na sa utak ng mga Pilipino, na kondisyon na sa sistema at sa utak ng mga Pilipino na si VP Sara ang magaling, na siya ang solusyon. No? Kaya, alam niyo na mangyayari sa 2028. No? Ganyan sila, nagkikreate sila ng galit. Na gusto nila magalit ang mga Pilipino sa kasalukuyang Pangulo natin, kay PBBM, at matuwa. At umasa kay VP Sara. Yan po yung plano nila. Wala ka na, Harry Roque. Ikaw nga yung sarili mo, hindi mo maipagtanggol sa korte. Hindi mo maipagtanggol yung sarili mo sa korte. Paano kami maniniwala sa'yo? Hindi mo nga hinaharap yung mga kaso mo. Paano kami maniniwala sa mga sinasabi mo? Ang naniniwala lang sa mga DDS. No? Kung makapagpaalis ka, magparesign ka ng Pangulo, akala mo, ang galing-galing mo. Akala mo, ikaw yung nakakaalam lahat. Ba't hindi ka tumakbong bilang presidente? Sa totoo lang, mga kababayan, yung taong yan, si Harry Roque, ang tingin ko sa kanya, duwag. Duwag po yan eh. Mabuti pa nga si Senator Laila de Lima, kung papanood niyo yung mga speeches ni Senator Laila de Lima, nung panahong ginigipit siya nung nakarang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Umiiyak siya habang nag-i-speech at nakikipag-usap sa media. Pero sinasabi niya, hindi ko kayo tatakasan. Dahil yung may kasalanan lamang ang tumatakas. Yan. Tignan niyo si Roque ngayon. Bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas, Roque? Mabuti pa nga po si Jam Magno. Kahit, alam niyo, kahit hindi ko pa nagustuhan ng mga sinabi niyan kay Attorney Leni Robredo, noong nakarang admin, si Jam Magno, humaharap po sa mga kaso niya. 2 beses na po siyang na-mugshot, no? Hinaharap niya. Manalo, matalo, haharapin niya. Nirarespeto niya ang due process. Nagpapasakop po siya sa mga polis, sa mga otoridad, no? Pero si Harry Roque, naturingang abogado, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero hindi niya kayang harapin ang warrant of arrest, hindi niya kayang harapin ang mga kasong isinampas sa kanya. Abogado yan Hindi po ba, mga kababayan? Tapos kung makapagsalita ka, napakalapastangan mo sa Pangulo. Ganun pa rin ang narrative nyo. Yung binibintang nyo kay PBBM, tinatawag nyo ngagba, tinatawag nyo polboronic, kung ano-ano. Bakit? Galit na galit ka, Harry Roque. In reality, ito real talk to. Galit na galit ka lang dahil hindi ka maprotektahan ni PBBM mula sa mga kaso mo. Hindi ka poprotektahan ng Pangulo dahil hindi niya susuwayin ng batas. No? At yan ang sa tingin kong kinagagalit mo. Galit na galit ka kaya sobra kang magsalita sa Pangulo namin dahil akala nyo kapag nanalo si PBBM ay protektado kayong lahat sa mga ginawa nyong kasalanan sa mga Pilipino. Akala mo na sa mga reklamo sa iyo sa sinasabing land grabbing at yung connection mo sa Pogo, akala mo makakalusot ka at poprotektahan ka kapag si PBBM ang Pangulo. Well, nagkakamali kayo dahil hindi niya poprotektahan ang mga may kasalanan sa mga Pilipino at lalong hindi siya lalabag sa batas. Kahit nga si Panelo, hindi naniniwala sa iyo. Ang sinasabi ni Panelo, huwag kang matakot, abogado ka, dapat humarap ka, no? Hindi na sinasabi ng mga ibang mo pang kasamahan. Ikaw na rin mismo nagsabi dati, kung walang kasalanan, anong dapat ikatakot, no?
Ang dami mong sinabi, pero ang isa lang namang pinupunto mo ay ang problema si PBBM at ang solusyon ay si VP Sara. Kayo lang ang naniniwala dyan. Kayo lang. Diyos me, mga kababayan, ayoko na pong bumalik sa presidency na barubalan, na disorganized, na bara-bara, Ganun po hinaramdaman ko sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Murahan dito, ginagawang joke ang mga Pilipino, sobrang nakinabang ang China sa ating mga resources. Ang daming mga dealer na taga doon sa bansang nangaagaw ng ating mga bahura at karagatan ang namayagpag. Hindi naman sila napanagot. Nasaan sila ngayon? Yung mga involved sa Pogo, sa Parmalee, sa D-Lord. Allegedly, magkakakonek yung mga yan. Para pong nangibabaw, naghari ang sindikato noong nakarang administrasyon, in my opinion. At hindi lamang po ako nagsabi niya na, pati sa Quadcom, pati yung mga eksperto. Gugustuhin niyo pa bang makabalik yon? Nakinabang ka ba ng malaki, Harry Roque, noong nakarang administrasyon? Totoo ba yung mga sinampang kaso sa'yo patungkol na may kinalaman sa Pogo? Yung mga reklamo sa'yo na may kinalaman sa land grabbing para Pogo ang makinabang? Totoo ba yun? Bakit hindi ka bumalik dito para pasinungalingan at labanan ang mga akusasyon laban sa'yo? Gusto mo ba na maniwala kami na mga totoo ang mga isinampang kaso laban sa'yo? Kasi ayaw mong ipagtanggol ang sarili mo sa korte. Naturingan kang abogado at officer of the court. Naturingan kang abogado, officer of the court, pero hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo sa korte para labanan ang mga bintang at akusasyon sa iyo. So, masisisi mo ba kami kung maniwala kami sa mga bintang sa iyo at akusasyon? Dati, ayaw na ayaw mo kay dating Pangulong Duterte. Halos kamuhian mo. Noong hindi pa siya nananalo, narinig niyo naman mga sinabi niya, Ayaw niya dahil nagpapatumba daw ng tao. Pero nung nanalo na, biglang nag-iba ang prinsipyo ni Harry Roque. Dati tuwang-tuwa si Harry Roque nung tayo'y sumali. Noong 2011, if I'm not mistaken, sa ICC. Tuwang-tuwa yan. Dahil mapapanagot na daw ang sinumang aabuso sa kapangyarihan. Tapos, nung nanalo si dating Pangulong Duterte at umalis tayo sa ICC, nag-iba din, Nag-iba din ang prinsipyo niya. Nag-iba ang pananaw sa ICC. Ngayon, galit na galit sa ICC, gustong pabalikin si dating Pangulong Duterte at ayaw magpasakop sa ICC. So, paano tayo maniniwala sa taong ito na walang matinong prinsipyo? Paiba-iba. Nag-iba. Bakit nag-iba? Anong nangyari? Anong pakinabang nakuha mo? Bakit nag-iba ka ng prinsipyo at ng paninindigan? Dati, naalala ko, nagrarally pa yan para mag-voice out ng pag-upo sa China na may kinalaman sa issue ng West Philippine Sea. Naalala ko yan. Dati may placards pa yan. Nakita ko yung mga picture niya, Pero ngayon, ano nangyari? Nagiging tila tagapagtanggol pa, mga kababayan. Yun pong aking obserbasyon sa kanya. So, mahirap kang paniwalaan at hindi ka talaga dapat paniwalaan dahil hindi mo nga kayang ipagtanggol ang sarili mo. Sa dinami-dami ng kuda mo, yan ay nagmumula sa sama ng loob mo dahil hindi ka maipagtanggol ni PBBM sa mga di umano'y kasalanan na ginawa mo at hindi ka ipagtatanggol ng Pangulo. At ang gusto mo, mapalitan si PBBM at ang pumalit si VP Sara. Unfortunately for you, kahit 3 taon kang maggaganyan, hindi mangyayari ang kagustuhan mo. Yan po yung panalangin ko mga kababayan na hindi mangyari ang gusto ni Harry Roque na matapos si PBBM ang kanyang administrasyon, ang kanyang panunungkulan, at ang pumalit sa kanya ay sana'y kaalyado ng mga loyalista or ng mga kakamping para hindi po maghari-harian at hindi makalusot ang mga ito sa kanilang mga pananagutan. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa mga pinagsasabi ni Harry Roque kay PBBM? Grabe, hindi ko matanggap, nakakasama ng loob na siya wala dito sa bansa tapos patong-patong ang kaso, pero kung i-underestimate ang Pangulo, akala mo siya pa yung mas mataas at mas magaling kay PBBM, Anong masasabi niya sa mga pinagsasabi niya? Ilagay niyo lang sa comment section below at sana po yung malike ng video natin, nakakatulong po yan sa video para po mas maraming makakita at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.